Gandang umaga sa Panginoon, purihin siya. Gandang umaga mga kapatid. Salamat sa Panginoon at maraming salamat sa Kanya. Salamat sa ating MC at salamat sa bawat kapatid at sa ating mga kabataan na tuwing linggo meron na pong nagbabahagi mga kapatid. Isa lang ibig sabihin yan, magagaling yung mga mentor nila. Sa ating pag-aaral mga kapatid, hindi ko na masyadong habaan pa yung aking pananalita, kundi tayo na po itutunghay na po sa ating aralin na ating pinagsasalusaluhan sa mga oras na ito. Magandang umaga sa ating mga kapatid na nakatunghay sa online. Sa ating pag-aaral mga kapatid, nais ko muling basahin, sabi rito sa aklat ng Lucas, sa chapter 13, verse 14, at ganito po muli yung pagkakasulat mga kapatid. Sabi rito, at ang pinuno sa sinagoga dala ng kagalitan, sapagkat si Jesus ay nagpagaling ng Sabat. At sabi rito, ay sumagot at sinabi sa karamihan, may 6 na araw na ang mga tao ay dapat na magsigawa. Kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo at kayo'y pagagalingin at huwag sa araw ng Sabat. Sabi ng mga pinuno sa sinagoga, sa 6 na araw, pwede kayong pumarito upang magpagaling. No? Pero pagdating ng araw ng Sabat, hindi daw po ito po pwede. At sabi rito, sa 15, datapat sumagot siya. Sabi rito, datapat sinagot siya ng Panginoon. Ano ang sabi? Sabi rito, at sinabi kayong mga mapagpaimbabaw. Sabi niya doon sa mga pinuno sa sinagoga. Sabi ng ating Panginoong Kristo, kayo'y mga mapagpaimbabaw. Sabi rito, hindi baga kinakalaga ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kaniyang bakang lalaki o ang kaniyang asno sa sabsaban at ito'y inilalabas upang painumin. Sabi ng ating Panginoong Kristo, kayo talaga mga mapagpakunwari kayo, mapagpaimbabaw eh. Ipinagbabawal ninyo yung pagpapagaling sa araw ng Sabat, kayo nga, kumbaga parang ganun, kayo nga, yung inyong mga alagang hayop, inilalabas nyo sa sabsaban upang painumin. Samantalang kung susundin ng Sabat, nung araw bawal din yun eh. No? Tuloy ko lang po mga kapatid ha. At sabi rito, at ang babaeng itong anak ni Abraham na tinalian ni Satanas narito sa loob ng 18 taon, hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng Sabat. No? Yung pagkakatali kasi sa babae, no, ito yung inaalinan siya ng masamang espiritu sa pamamagitan ng karamdaman. Ito yung kinalag ng ating Panginoong Kristo. Ngayon mga kapatid, sa ating pag-aaral, no, hindi naman lingid sa atin kung ano yung pagkakaunawa ng kapisanan tungkol dito sa sinasabing araw ng Sabat o yung sinasabing araw ng kapahingahan. No? Ang nais lang nating ipakita dito mga kapatid, kailan ba iniutos itong pangingilin ng araw ng Sabat? No? Kailan ba ito nag-umpisa? At pagkatapos, hanggang saan ba'y naging hangganan ito? Sa ating kasi mga kapatid, alam naman natin na mayroon tayong 3 bahagi. No? Una, yung panahon ng ating mga magulang, yung panahon ng mga patriarka. Pagkatapos nyon, kapanahunan ng mga Israelita. No? Doon pumapalab yung sinasabing araw ng Sabat. At sa kapanahunan natin na yon, panahon ng Kristiyano, no, makikita natin kung ano ba yung itinutukoy na tungkol sa aral ng kapahingahan o sa sinasabing araw ng Sabat. No? Tignan po muna natin, gaya ng pagkakabanggit ko, kailan po ba nag-umpisa itong araw ng Sabat? Ito ba ay nag-umpisa na ba nung araw pa man sa unang paglalang? Kasi sabi ng mga ibang relihiyon, no,
Ito daw araw ng Sabat, nung unang panahon pa man daw, inuutos na ng Panginoong Diyos. Gaano ba katotoo yung ganitong uri ng pag-aaral, mga kapatid? No? Kasi sabi nila, may mababasa kasi tayo dito sa aklat ng Genesis. Sabi rito, sa chapter 2 ng Genesis, may ganitong uri ng pagkakasulat, mga kapatid. Sabi rito, at nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw, ay nayari ng Diyos ang kaniyang gawang ginawa at nagpahinga. No? At sabi rito, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. No, ito po 'yung binabanggit, no. Sa pasimula ng paglalang ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagkaroon siya ng paglalalang sa loob ng 6 na araw. At yung ikapitong araw daw po, mga kapatid, ito yung araw na kung saan nagpahinga ang ating Diyos, saan? Sa mga bagay na kanyang ginawa, sa mga bagay na kanyang nilikha. Ngayon sa hinahaba-haba, mga kapatid, ng panahon, makikita natin yung kapanahunan ng mga magulang o yung sinasabing kapanahunan ng mga patriarka, no? Sa paglalang kay Adam hanggang kay Abraham, meron na bang batas na itinuturo yung batas ng Sabat, yung araw ng kapahingahan, mga kapatid? No? Kahit balik-balik rin natin yan, umpisan Genesis hanggang sa mga istorya niyan, wala kang makikita niyan. Ibig sabihin, ang gusto ko lang ipakita, ibig sabihin, ng kapanahunan ng mga patriarka, hindi pa po isinasagawa o yung ibinabatas yung tungkol sa araw ng Sabat o yung tungkol sa araw ng kapahingahan. No? Kailan po nag-umpisa yung sinasabing batas tungkol sa Sabat? Kasi dapat malaman ng mga mananampalataya, no? Kailan pa nag-umpisa itong batas tungkol doon sa kapahingahan? No, basahin po natin yung pag-uumpisa niyan. Sa aklat po ng Exodus, ganito po ang pagkakasulat, mga kapatid. Sabi rito, sa chapter 16 ng Exodus, ito ang pagkakasulat, mga kapatid. Sa verse 1, sabi rito, at sila'y naglakbay mula sa Elim, at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel, ito na, mga kapatid, ay dumating sa ilang ng Sin, nasa pagitan ng Elim at Sinai, ng ikalabing-limang araw ng ikalawang buwan. No? Ano ba to yung ikalabing-limang araw ng ikalawang buwan, mga kapatid? No? Ito yung panahon ng yung ginagawa natin, no? Yung nahati sa March and April yan. No, ayan yan. At sabi rito, ng ikalawang buwan, pagkatapos na sila'y makaalis sa lupain ng Ehipto, at sabi rito, at inuposana ng buong kapisanan ang mga anak ni Israel, si Moses at si Aaron sa ilang. Kaya kung itutuloy po natin ang pagbasa, sabi rito sa umpisa natin sa verse 23, sabi rito. Tatanong ko lang, mga kapatid, kasi kung dire-diretso ko ng pagbasa, masyadong mahaba. Sabi rito, sa 23 na po tayo, mga kapatid, sabi rito, at kaniyang sinabi sa kanila, ito ang sinilta ng Panginoon, bukas ay takdang kapahingahan, anong sabi? Banal na Sabat sa Panginoon. At sabi rito, ihawin ninyo ang inyong iihawin at lutuin ninyo ang inyong lulutuin, at lahat ng lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa kinabukasan. At kanilang itinago hanggang sa kinaumagahan gaya ng iniutos ni Moses, at hindi bumaho at nagkaroon ng anumang uod. At sinabi ni Moses, kanin ninyo yaon ngayon sapagkat ngayon Sabat na,
ipinangingilin sa Panginoon, gayoy hindi kayo makakasumpong sa parang. 6 na araw na inyong pupulutin, datapwat sa ikapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon. No? Etong istorya nito, mga kapatid, no, tungkol doon sa pagpapaliwanag ni Propeta Moses sa bayang Israel, doon niya ipinakita yung sinasabing araw ng Sabat o yung kahalagahan niyan. Pag pinag-usapan natin yung araw ng Sabat, araw ng kapahingahan, mga kapatid, no, maraming mga bagay na ipinagbabawal diyan. Halimbawa, dati kami dito nakatira sa may ilat may ano diyan may simbahan ng isang relihiyon na biyasa na sa kautusan ni Moses. Makikita namin doon, araw pa lang ng Biyernes, abalang-abala na sila. Pagdating ng kinagabihan na, hindi na sila naggagalaw. Kumbaga hindi sila kumikilos, sa loob na sila ng bahay. Dahil sa kanila, yung ikapitong araw, yung kinaumagahan yung Sabado, hindi na pwedeng gumawa. No? Ganun yung, doon sila biyasa. Pero makikita natin, mga kapatid, etong pag-aaral natin tungkol sa Sabat, may sinasabi rito, kung bakit ko binanggit kanina, yung salitang ng kapanahunan ng mga magulang, no, sa paglalang ng mga tao, hindi po tinuturo yung Sabat, kundi sa kapanahunan ng mga Israelita. No? Kung babasahin natin sa aklat po ng Deuteronomio, sa chapter 5, mga kapatid, ganito po yung pagkakasulat. Sabi rito sa Deuteronomio, sa chapter 5, verse 1, sabi rito, at tinawag ni Moses ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga panutuntunan at mga katulan na aking sinilita sa inyong mga pakinig sa araw na ito upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa nila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon, ayan mga kapatid, 3, sabi rito, hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang. Yung batas daw ng tungkol doon sa araw ng kapahingahan, araw ng Sabat, bagamat ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpahinga sa kanyang mga gawa, pero nang ipinaliwanag ito ni Moses, no, sabi niya rito, hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang. Kanino niya pinagtibay? Sabi niya rito, kundi sa atin, ang tinutukoy ni Propeta Moses, yung kanyang nasasakupan, yung kanyang inihango sa pagkakaalipin ng Ehipto. Sino yon? Yung bayang Israel. Kaya nga po, makikita natin, yung sinasabing araw ng kapahingahan o yung araw ng Sabat, sa unang pasimula ng mga magulang, hindi po ito pinagtibay. Hindi po ito iniutos. Kundi, iniutos yung sinasabing araw ng kapahingahan o yung araw ng Sabat, nang dumating na yung bansang Israel o yung bayang Israel na hinango sa pagkakaalipin ng Ehipto. Sabi niya rito, hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin, sa ating ngang nangariritong lahat na buhat sa araw na ito. Kaya makikita natin kanina, binanggit ko, yung salitang kailan ba nag-umpisa yung batas upang ipangilin yung araw ng Sabat o yung batas ng araw ng kapahingahan. Bagamat may gantong uri, mga kapatid, ng pagpapaliwanag, no, doon sa lumang tipan, dapat makita rin natin mga mananampalataya. Tayo po kasi tayo nasa 3 bahagi na tayo Tapos na kasi yung Israel no, ayon sa laman. Kumbaga, ang kapanahunan natin ngayon, ang kapanahunan ng Kristiyano. Kaya yung sinasabi, yung pinag-aaralan nating batas tungkol sa Sabat, nagkaroon ito ng hangganan. No? Kailan umiral yung sinasabing pagkakaroon ito ng hangganan? Sino yung pumutol nito, mga kapatid? Yung mismo yung ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin. Sabi rito sa aklat ng 1. Ito rin, tagpong nagpapagaling ating Panginoong Jesucristo. Sabi rito,
Madali lang po natin, medyo may clip yung oras natin. Sabi rito, sa aklat ng 1, sabi rito, sa chapter 5, kung mababasa natin sa chapter 5, verse 8, sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Ito yung tagpo na kung saan yung ating Panginoong Kristo nagpalakad ng may kapansanan o ng pilay. No? At sabi niya rito, at pagdakay, gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Sa ating pag-aaral, ang pinagaling ng ating Panginoong Kristo, yung babaeng inaalinan ng masamang espiritu sa pamamagitan ng kanyang karamdaman. Ito naman binabanggit natin doon sa lalaki na kanyang pinalakad o kanyang pinagaling sa kanyang karamdaman, ito din po ay araw ng Sabat. Ibig sabihin, makikita natin mga kapatid, ng kapanahunan ng araw ng Sabat o yung araw ng kapahingahan, yung araw na yan, mismo ang ating Panginoong Kristo ang lumabag. Kasi hindi na nga ganun yung umiiral na itinuturo ng kapahingahan eh. At tuloy ko ng pagbasa, sabi rito, at pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad noon nga'y araw ng Sabat. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kaniya. Ano yung sinabi ng mga Hudyo sa ating Panginoong Kristo? Sabi rito, kaya sinabi ng mga Hudyo sa kaniya na pinagaling itong araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. No? Sabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Bakit? Kasi ito ay araw ng Sabat. Sabi niyo, hindi ka po pwedeng gumawa. Mamaya babasahin ko kung saan hinango ng mga Hudyo yung salitang yon. No? Sabi rito, 11, ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, sino po yung nagsasalita? Yung lalaking pinagaling na lumpo ng ating Panginoong Kristo. Ano yung sinabi niya doon sa mga Hudyo na kumukwestiyon, bakit niya binuwat yung kanyang higaan? O nang pinagaling siya ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya rito, ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, ang sharing sa akin ay nagsabi. Ano yung sinabi ano yung sinabi ng Panginoong Kristo sa lalaking pinagaling niya? Sabi niya rito, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. No. Ganun nilabag ng ating Panginoong Kristo yung tungkol sa araw ng Sabat. Bakit ba, mga kapatid, saan ba hinango ng mga Hudyo yung salitang iyon? Bakit nila sinabihan yung lalaking pinagaling ng ating Panginoong Kristo na bakit mo binuhat ang iyong higaan, ganung ipinagbabawal yan sa kapanahunan ng araw ng Sabat? No? Saan ba ibinase yun? Kung babasahin natin sa aklat ng Jeremias, dito po yun ang galing. Sabi niya rito, sa aklat ng Jeremias, sa chapter 17, verse 21, dito po yun. Sabi rito, aklat ng Jeremias, chapter 17, verse 21, hanggang 22. Sabi rito, ganito ang sabi ng Panginoon, mangag-ingat kayo sa inyong sarili. At huwag kayong mangagdala ng pasan. Sabi niya rito. Ganito ang sabi ng Panginoon, mangag-ingat kayo sa inyong sarili at huwag kayong mangagdala ng pasan sa araw ng Sabat. No? O magpasok man sa mga pinto ang bayan ng Jerusalem. Huwag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat, o magsigawa man kayo ng anumang gawain, kundi inyong ipangilin ang araw ng Sabat, gaya ng iniuutos ko sa inyong mga magulang. No? Kaya nang makita ng mga Hudyo, yung lalaking lumpo na pinagaling ng ating Panginoong Kristo, binuwat niya yung kanyang higaan pasan-pasan niya Doon siya sinita ng mga Hudyo. Pero sabi ng lalaking pinagaling ng ating Panginoong Kristo,
yung nagpagaling sa akin, siya rin na nagsabing buhatin, no? Ibig sabihin, ng kapanahunan ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, no? Iniaaral niya na yung tunay na kahulugan ng Sabat. Hindi ayon sa laman, no? Kundi ayon sa pamamahingang itinuturo ng ating Panginoong Kristo. Ayun yung mga bagay na ipinaliwanag ng ating mga kapatid kanina. Ngayon, isa pa. Sa aklat ng 1, sabi rito, sa chapter 5 ng 1, sabi rito, verse 18, sabi rito, ito naman pa pagkakasulat, mga kapatid. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Bakit, mga kapatid? Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag naman na kaniyang sariling ama ang Diyos, na siya ay nakikipantay sa Diyos. Kita mo yung naging katangian ng ating Panginoong Kristo, siya mismo ay lumubag sa araw ng Sabat. Kasi yung araw ng Sabat, mga kapatid, yung araw ng kapahingahan, halimbawa, may mga batas yan eh. Halimbawa, maghahandog ka sa Diyos. Ano ba tawag doon? Pagka naghahandog ka, yung mga pinatay na hayop na walang kapintasan ng unang panahon. Maghahandog ka sa kasalanan mo, mag-aalay ka sa Panginoon, puro walang kapintasan yan na hayop. Pero sa atin ngayon, hindi na yung mga pinatay na hayop ang inihandog, kundi yung mismong sarili na natin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Kaya yung araw ng Sabat na yon, hindi rin ito nagpasakdal sa mga taong lumalapit sa Diyos. Kaya yung mismong araw ng Sabat, mismong ang Panginoong Kristo din ang sumira nito. Kumbaga, ito na yung mga naging hangganan. Ang hangganan ng Sabat ay yung hangganan ng pagdating ng ating Panginoong Kristo, yung sinasabi sa 1 chapter 16 verse Lucas 16:16. Ngayon, ang kapanahunan naman ni Apostol Pablo, paano niya rin ba sinawata yung mga Hudyo na biyasa sa kautusan ni Moses o biyasa sa sinasabing araw ng kapahingahan, yung araw ng Sabat. Basahin po natin, mga kapatid. Sa aklat po ng Galatia, sa chapter 4, sabi rito, 4 verse 9, ito po yung pakikipag-usap ng ating Apostol Pablo. Sabi rito sa verse 9, sabi rito, datapot ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. No? Ay nasabi ni Apostol Pablo. Kasi sabi, marami nakakilala sa Diyos, pero mas mabuti daw yung sabihin, kayo ay nakikilala ng Diyos. No? Tuloy ko pagbasa. Bakit muling nangagbabalik kayo doon? Saan? Sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral. No. Ito kasi yung mga naging katangian ng mga mananampalataya sa Galatia. Sabi niya rito, at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin. No, alin yon? Yung batas na binigay ni Moses sa Israelita, kasama yung binabanggit na Sabat. 10. Ipinangingilin ninyo ang araw at mga buwan. Sabi niya rito. At mga panahon at mga taon. Sabi, nangingilin kayo eh. Ganun kahalaga sa inyo eh. At sabi niya rito, 11. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Sabi niya. Yung pagpapagal ng ating Panginoong, ng ating Apostol Pablo, baka daw mawala ng kabuluhan. Bakit niya sinabi na baka mawala ng kabuluhan? Kasi bumabalik sila sa dating simulain ng aral eh. Ng sanlibutan eh. Na dapat ganito, bawal to, mga salit-saling sabi. Doon natatakot si Apostol Pablo. Kaya sabi niya, dapat hindi na doon nangingilin yung ating yung bawat mga sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Kaya sa ating mga naririto, yung mismong araw ng kapahingahan na yan, no, Diyos ang mismo nagtakda niyan eh.
No, sa darating na panahon, talagang tatamasahin ng bawat mananampalataya na magtatagumpay. Ngayon sa atin, yung kapahinga natin, yung binanggit kanina, di ba, yung sa 28:11, doon sa mga bagay na masasamang gawa. Kaya sa ating mga naririto, ay yung bagay na ipinagpapasalamat natin sa Panginoon dahil sa panahon natin ngayon, tayo po hindi naaalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan, kundi tayo po ay naaalipin ngayon ng pagsunod sa ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Magandang umaga mga kapatid, purihin ang Panginoon sa umagang ito at muli ko na po sa atin. Magandang umaga mga kapatid, purihin ang Diyos sa umagang ito at lagi ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa mga gawain na pinatnubayan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob sa pagtatagumpay ng ating anibersaryo. Salamat sa mga kapatid, bawat isa sa mga nagsikap para maayos yung ating pong gawain, maging masigla, maging maganda. Salamat sa pagtutulungan. Salamat sa ating pong mga kapatid online, sa ating kapatid na Norbert. Maraming salamat sa lahat ng ito. Ang lahat ng yan na ating mga nagawa ay alam ng Diyos at nasusulat yun. Ayun yung sinasabing mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Lahat ng kabutihan na ginagawa para sa Panginoon ay pag-iipon ng kayamanan sa langit. At tulungan tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng Diyos sa buhay nating Kristiyano. Marami kasing pwedeng pumigil sa buhay Kristiyano ng bawat isa. Kaya nga, tulungan tayo ng Diyos. Takbuhin natin yung inilagay ng Panginoon na takbuhin sa ating harapan. Alisin natin yung mga pasan para pabagalin yung ating pagtakbo. Ano man yung pasan, ano man yung dalahing mabigat, tulungan tayo ng Diyos na makasunod sa Panginoon. Kasi pwede tayong pabagalin yan sa ating pagtakbo. Sabi ng Panginoon takbuhin nyo, may pagtitiis ang inilagay sa ating harapan. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Maganda yung pagbabahagi ng ating mga kapatid, mga nagsaysay, yung nagmensahe, kaya halos hindi na po tayo masyado makapagsaysay pa. Ang gusto lang nating maipakita sa ating pag-aaral, yung kautusan kasi ni Moises, yung sinasabi nila na hindi sisirain yung kautusan. Yun kasi yung lagi nilang binabanggit, yung kautusan na hindi sisirain kahit isang tuldik. Kaya babawasan mo nga naman na hindi na dapat yung Sabat, mababawasan yung kautusan. Yun yung pagkakasabi. Yun yung hindi naabot na kaunawaan. Kaya pasalamat tayo sa Diyos na pinaabot sa atin ng Panginoon yung kaunawaan na ukol dito. Na alam natin, mga kapatid, sa katulad ng pagkasaysay ng bawat isa, ang Sabat ay inilagay para sa Israel. At sabi nga ron sa aklat ng Exodo, dito sa 31:16, ang sabi rito, sa 31:16, ganito yung pagkakasabi, kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat, natutuparin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. Sa kanilang lahi, tutuparin talaga nila yung Sabat. Pinakatipan nila yun. Ano yung dahilan? Bakit? Sabi rito sa 5:15 na nagpapatunay na para sa kanila yun. Sabi rito sa 5:15 ng Deuteronomy, ganito yung pagkakasabi. At inyong, sabi rito, at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon
sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Kaya inuutos yung pangingilin ng araw ng Sabat para alalahanin na ikaw ay nanggaling sa lupain ng Ehipto, na alipin ka doon. Tapos sabi rito, para makita mo, maalala mo, na sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at unat ng bisig, inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, inalabas ka doon sa Ehipto. Kaya kailangan mong gawin na ikaw ay mangilin ng Sabat para maalala mo. Maalala nyo, sabi doon sa Israel, na kayo inalabas sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. Kaya mayroong utos na Sabat. Pinababanal yun. Ganun po yun. At yun ay para sa kanila. No? Para sa Israel. Yun po yung utos doon. Para sa kanila yun. Kaya hindi dapat pinagtatalunan yan. No? Panahon natin ngayon, panahong Kristiyano. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa 8:6 ng Hebreo, sabi rito ni Apostol Pablo sa kanyang pagpapahayag, dadapat ngayon, kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibasay siya na may tagapamagitan ng isang tipang lalong magaling. Pakikipagtipan yun sa Israel, sa kanilang lahi. Sabing gano'n. Pero sabi rito ni Apostol Pablo, sabi rito, merong ministeryong lalong marangal. Palibasa siya na may tagapamagitan ng isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabuting pangako. Merong inilagay na mas mabuti, mas marangal, kaysa doon sa ibinigay kay Moses. Sabi rito sa 3:3 ng Hebreo, sapagkat siya ay inaring may karapatan na lalong kaluwalhatian kaysa kay Moses. Hindi ba nababasa to? Di ba? Ang linaw naman eh. Ang sabi rito, sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moses, palibasay may lalong karangalan kaysa bahay. Yaong nagtayo ng bahay, mas lalong may karangalan. Sabing gayon. Alin? Yung mas lalong may karangalan? Yung kay Kristo. Kaysa doon kay Moises. Kasi ang kautusan kay Moises ay kautusan sa kamatayan. Ang tawag diyan, kautusan ng kamatayan yung kay Moises. Walang habag doon. Pag nagkasala ka, todas ka. Yun yung kautusan kay Moises. Kaya nga doon sa kautusan ni Moises, isa ron, kapag lapastangan yung anak, papatayin yan. Kung ang isang tuldik, sabing ganun, ay hindi mababawas ang kautusan, dapat ngayon marami ng pinatay na bata. Ang dami suwail ngayon eh. Hindi ba totoo? Hindi ba dapat, kung hindi sa isang tuldik, yun lang eh. O sige, huwag mabawasan ng kautusan sa isang tuldik, sabing ganun. Kung yun talaga ang tinutukoy doon, ay utos doon eh. Kapag matigas yung ulo ng bata, patayin eh. Ilagay doon sa ano eh. Di ba pagbabatuhin? Kapag nahulihan ng ang isang tao na nangungulo niya, papatayin din yun eh. Yun yung utos noon. Kung hindi, nako. Di ba? Tingnan nyo, di dami. Ay, baka ilan sa mga anak natin eh, dinala na natin doon para patayin eh. Hatagas ng ulo eh. Hindi ba ganon? O ganon yung batas noon. Kaya nga, ang kautusan ni Moses, kautusan ng kamatayan. Ang kautusan ni Kristo ay pag-ibig may awa. Kaya nga tinuruan tayo ng pag-ibig, di ba? Kasi yun yung kautusan na kay Kristo. At ang kautusan kay Kristo may lakip yun ng Espiritu Santo. Yan. Sinasabi natin noon. Noon hindi, walang bagyo, walang awa yung papatayin ka talaga doon. Yung mga panahon na yun. Kaya dapat yung pag-uugnay sa unawa na ukol sa Espiritu, ito yung diwa nito mga kapatid. Kasi yung pinagkakalooban ng Panginoon ng unawa sa bahal na kasulatan, sa Diyos nang gagaling yun. No? Kahit na meron pang naiba sa
sa banal na kasulatan, sasalin-salin kasi, nagsalin ng saksi ni Jehovah, nagsalin yung ating kinagisnan. Lahat ng pagsasalin na ginagawa nila, pabor yun sa kanila. Kasi dokrina nila yun, kaya magsasalin sila, papabor sa kanila yun. Ganun ang mangyayari. Ngayon, kapag ikaw ay nagsasaysay ng pahayag ng salita ng Panginoon, katulad ng ating mga apostol, hindi lang yun kung ano yung nababasa. Yung diwa nun, ipinauunawa mismo ng Panginoon. Mararamdaman ng tao nagpapahayag yan, mas lalo tapat sa Diyos. Ipapaunawa yun, yung pagkaunawa sa salita ng Panginoon. At isa yun sa tinanggap ng kapisanan ito. Iba, yung kautusan ni Moses, sabing gano'n ng binasa natin kanina, mayroong mas magaling. Yun yung ukol kay Kristo. Kaya nga, ang pinapatay, yung noon, kapag nagkamali ka, papatayin ka. Yung tao, papatayin yun. Kasi batas yun eh. Yung kay Kristo, ano pinapatay? 8:13 ng Roma, ating basahin. Sa 8:13 ng Roma, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Dadapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang magawa ng laman, ay mabubuhay kayo. Kita nyo, pagdating kay Kristo, papatayin ninyo yung gawa ng laman, hindi yung tao. Yung gawa ng laman, yun yung papatayin. Para mabuhay kayo, sabing ganun. Katulad ng pinag-aralan natin, dukitin mo kung ang mata mo nakakapagpatisod sa'yo, dukitin mo. Ano ibig sabihin nun? Kung yung mata mo nagbibigay ng kasalanan sa'yo, tanggalin mo. Ayun ang ibig sabihin nun. Patayin mo. Yun yung ibig sabihin dito. Kung ang mata mo, kung tumingin, mahalay kung tumingin, patayin mo yun. Ayun ang ibig sabihin. Alisin mo yun. Yun yung kasi, ang ukautusan ni Kristo, pati budhi nililinis. Nung araw, di ba, kapag nagkaroon ka ng pagkakamali, nung araw, mismo aktual na nagagawa mo, pagkakasala yun. Ngayon, pati budhi nililinis, tingin pa lang masama na eh. Di ba? Tingin pa lang, mag-isip ka pa lang ng mahalay, nagkakasala ka na pagdating kay Kristo. Bakit? Kasi nga, nililinis buong pagkatao mo. Yung budhi mo, nililinis ng Panginoon yun. Kasama na sa utos yun. Ayun yung pagkakaiba ng nakay Kristo. Sabi nga natin, parang mahirap yata yun. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, pagdating kay Kristo, may kasamang Espiritu Santo. 8:26 ng Roma. Ating basahin. Sabi rito, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Ang linaw eh. Pagdating kay Kristo, tutulungan ka ng Espiritu pagdating sa iyong kahinaan. May tagatulong ka. Sabi rito, sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang mamamagitan dahil sa atin sa mga hibik na hindi natin maisaysay ng pananalita. Tutulungan ka ng Panginoon. Katulad ng mga karamdaman natin. Kung ito taos-puso natin sa ating puso, sa Diyos, yung Espiritu nandyan dumadaing sa Panginoon din yun. Kaya nga, yung sinasabing rito na Sabat o kapahingahan, naglagay siya ng isang araw. Nagtangi siya ng isang araw. Bakit nagtangi? Kasi yung Sabat, nakapahinga, hindi naman narating ng Israel yun. Sinumpa pa nga ng Panginoon yun 95 ng awit, ating basahin. Hindi naman nila narating Dito sa 95 ng awit, ganito yung pagkakasabi. Sa 10, 40 taon na manglaw ako sa lahing yaon. Aking sinabi, bayan nagkakamali sa kanilang puso, hindi nalalaman ang aking mga daan. Kaya't ako'y sumumpa sa aking puot na hindi sila magsisipasok sa aking kapahingahan. Maging sila na inutusan ng Sabat, hindi rin sila nakarating doon. Bakit? Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Yung ibinigay ni Josue na kapahingahan sa pakikipagbaka,
hindi rin sila nakapagpahinga ron. Yun ang katotohanan nun. Ngayon, sabi niya, Panginoon, dahil nga hindi naabot yon, naglagay ako. Sabi niya ganun eh. Di ba? Sa ating pag-aaral, ng isang araw, sabi rito, 6, sa 4:6, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, sa kapahingahan na yon, mayroon pang natitirang dapat pumasok doon. Kasi yung unang pinapapasok, hindi nakapasok eh. Tigas ang ulo. No? Hindi pinanampalatayanan ang ating Diyos. Ngayon, ang sabi niya, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinag-aralan ng una ng mababuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Hindi sila pumasok, binibigyan diin, dahil doon sa kanilang pagsuway. Ngayon, ang sabi, muli nagtangi sa ng isang araw. Special yun. Yung pagtatangi niya ng isang araw kasi meron pang papasok na hindi nakapasok doon. Hindi ba nakapasok kayo? Bakit? Kasi doon sa tinira ng Panginoon na isang araw na ngayon pagkatapos ng ilang panahon, sinasabi sa awit ni David, di ba may sinabi doon? This is the day that the Lord has made. Di ba? Pumasok eh. May nainiwan siya na isang araw na yun na papasukin. Kaya sabi ron sa 13:8 ng Hebreo, ganito yung pagkakasabi. Si Kristo, siya rin ang kahapon, ngayon, oo, magpakailanman. Yung tinirang araw na yon, si Kristo yun. Ngayon, bukas at kailanman, si Kristo yun. Kaya nga ang tao, sabi ng ating Panginoong sa Kristo, magsiparito kayo. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapahingahan ng ano yun? Kapahingahan ng kaluluwa. Anong kapahingahan sa kaluluwa? Na kahit punong-puno ka ng problema, kahit ang dami mong paspasan sa buhay, merong kapahingahan ng iyong kaluluwa. Bakit? Dahil si Kristo ang ngayon. May problema ka ngayon, nandyan si Kristo ang iyong kapahingahan. Yun ang ibig sabihin nun eh. May karamdaman ka ngayon, andyan si Kristo ang iyong kapahingahan. Bukas, marami ka pa rin problema, andyan pa rin si Kristo hanggang sa matapos at tapusin ng Panginoon ang problema mo. Diba? Siya yung kahapon, bukas, ngayon. Yun yung iniligay na kapahingahan ng Panginoon sa tao. Yun yung napasukan natin, yung iniwang araw na yun. Kaya tayo nandito. Hindi ba nagtaglay tayo ng kapahingahan kay Kristo? Hindi ba? Yun yung sinasabi natin na dapat yung buod na sinasabi ng banal na kasulatan ay talagang ibig sabihin nararamdaman ng kalooban mo. Kasi kahit anong bigat ng pinagdaramdam mo sa buhay, pag ang Panginoon talagang inilagay mo sa puso mo, kaya nga nandito ako, tumutok-tok papasukin mo ko. Di ba? Bakit? Kasi lagi siyang nandyan para sa iyo Lagi siyang nandyan lamang kasi, di ba, kapag humiwalay ka doon sa nais ng Diyos, doon ka mas lalong papasukan ng maraming problema. Diba? Ibigay natin kasi sa Panginoon ang lahat kasi siya yung ating kapahingahan. Kaya nga sabi sa Hebreo, sa 9:10, ganito ang pagkakasabi. Sa aklat po ng Hebreo, dito po sa 9:10, palibasay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniaatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, ng mga inumin, at sari-saring paglilinis. Sabing gano'n. Inilagay yan hanggang sa panahon ng pagbabago. Ay nagbago na Andiyan na kay Kristo Pumasok na tayo doon sa kautusan ni Kristo. Nandun na tayo. Wala na tayo doon mga kapatid sa kautusan ni Moises na kautusan ukol sa kamatayan. Nandito na po tayo sa kautusan na nagbibigay ng buhay. Kay Kristo na tayo mga kapatid. Sabi nga sa Galacia, sabi rito basahin natin, sa 4:4 ng Galacia, ganito yung pagkakasabi. Ating tignan. 4:4. Dadapat nang dumating ang kapanahunan, kaya nga yung pagbabago, hanggang sa dumating yung pagbabago. Ngayon, ang sabi rito,
dadapat ng dumating ang kapanahunan, ito na yung pagbabago, kapanahunan, ay sinugo ng Diyos, sabing ganon, dadapat ng dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak na isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Nasa loob siya ng kautusan, doon sa pinanganak. Umiiral kasi yon. Sabi sa 5, upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan. Pumasok siya roon sa kautusan kasi meron siyang tutubusin doon sa kautusan. Diba? Kaya nandun siya. Kaya ang sabi rito, nung bata pa siya, diba? Ito sa 1, ngunit sinasabi ko samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Bagamat siya'y Panginoon ng lahat, naging alipin pa rin siya nung siya'y bata pa. Kasi sakop siya ng kautusan eh. Kaya umiiral yung pagkakaalipin pa rin sa kanya nun kasi nasasakop siya ng kautusan ni Moises. Dadapat nasa ilalim ng tagapag-ampon ang tagapangasiwa hanggang sa panahon ng tinakda ng Ama. May panahon na tinakda ng Ama ng mga panahon na yan. Kaya tayo nasasakop pa sa ilalim ng kautusan ni Moises, sabi ni Kristo nung siya'y bata pa. Pero sabi rito sa 5, upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan, kaya sa nasakop noon, naalipin siya ng kautusan na yon, kasi nga, upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop sa mga anak. Si Kristo ang dahilan kung bakit tayo nakupkop bilang anak. Yun po ang dahilan. Kaya nandun siya sa ilalim ng kautusan ng bata pa siya. Kaya nga nung magsalita siya sa 4:6, natupad na ang kasulatang itong nasusulat sa sulat ni Isaias. Bakit? Doon kasi nagsisimula na siyang mangaral noon na ebanghelyo na nagsisimula na siya noon. Kaya ito yung sinasabi natin na pagkakaiba. No, mga kapatid, hay, nasa na tayo ngayon? Sa 2 ng Galacia. Ando na tayo ngayon. Tuparin ninyo ng gayon ang kautusan ni Kristo. Doon na tayo ngayon. Kaya wag ka na yung babalik doon sa may dati, pasimulang aral. Ngayon, tinuturuan tayo na kay Kristo. At ang kay Kristo, ganito. Oh, ito yung sinasabi na sa atin ni Kristo sa 1. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang pasimulaing aral ni Kristo. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa. Tanggal na yung mga patay na gawa na lagi natin pinagsisisihan. Ang sa Israel, kapag ka nagkasala, pupunta sa sardote, maghahain. Para saan? Sa kasalanan. Okay, tapos na, patawad na. Uulit uli, balik na naman sa sardote, magkakasala uli. Paulit-ulit lang yung ginagawa. Kasi meron kang inihahandog eh. Pero pagdating kay Kristo, ang sabi rito, na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Sabing ganun. Na aral na tungkol sa mga paglilinis. Tapos na yun mga kapatid. Ngayon, hindi na tayo dapat nagsisisi sa mga patay na gawa na paulit-ulit. Kasi hinahain na minsan yung nagpatigil ng kasalanan. Sino yun? Si Kristo. Kung si Kristo ang nagpatigil ng kasalanan, yung kanyang mga anak, ititigil din niya ang kanyang kasalanan. Kasi nasakop ka na ni Kristo. Kaya nga sabi rito, sa pasimula ay nagpapatuloy na tayo, sabing ganon, sa kasakdalan. Yun na yung pinatutunguhan natin ngayon. Kay Moses, hindi ka magiging sakdal doon. Kay Kristo, pinasasakdal na tayo. At ang kasakdalan noon, pati budhi, nililinis. Kaya nga mata, kamay, paa, yung pinag-aaralan natin, yung buong pagkatao. Bakit? Kasi iyan yung isasakripisyo mo sa Panginoon. Yan kasi yung iahandog mo sa Panginoon. Yung kasi yung pagsamba, mga kapatid. Hindi yung pag-uusapan, dapat Sabado ang samba. Hindi. Pagdating kay Kristo, yung sarili mo iahandog mo. Hindi tuwing Sabado, hindi tuwing Linggo. Araw-araw iahandog mo yun sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagtupad mo sa kautusan ni Kristo. Kaya walang pinag-uusapan dyan kung Sabado pa o Linggo, kundi araw-araw, pasalinin ninyo ang krus, sabi ng Panginoon.
Yun yung araw-araw pag-aharap ka sa Panginoon. Hindi yung katulad ng pinagtatalunan na wala namang, di ba? Yung ating sarili ngayon, yung sinasabi kong sakripisyong ibibigay mo sa Diyos, malinis, buhay, karapat-dapat, na sa ninyong katapatang pagsamba. Ikaw na mismo. Hindi yung magsasakripisyo ka ng iba. Ikaw, yung sarili mo. Kung wala, hindi pwedeng alisin yung kautosan na ganun yung unawa, di hanggang ngayon pa sana naghahandog pa tayo ng baka. Di ba? Dapat kawalan nyo yan. Kawawa naman ako. Hindi ako makakabili ng baka. Paano ako ihahandog? Paano ako makakabili? Bibili ako tupa. Asos Maria Joseph. Di ba? Kung isda pa yan, makahandog ko pa Medyo maliit na halaga yun. Biro mo baka, ihahandog mo. Kawawa naman yung mga mahirap. Hindi maliligtas. Kung yung pa rin yung susundin. Di ba? Ay nako, talaga naman. Sa sobrang karunungan kasi ng tao, kasi magagaling, makakilala. No? Ayun ang sinasabi natin malagi. No? Ang kapisanan hindi kilala ng mararangal, pero kilala ng Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi yun yung gusto natin sundan. Kahit tayo nasa mababang kalagayan, ang mahalaga, pagdating sa Panginoon, nasa mataas tayong kalagayan. Diba? Yun yung sinasabi natin. Kaya nga, mga kapatid, itong ukol kay Kristo na ating sinusundan, ating basahin sa aklat ng Galacia, kasi nakay-Kristo tayo 5, 16, 17 ng Galacia, ganito ang pagkakasabi. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Kasi nakay-Kristo ka na Pag ukol kay Kristo, ukol sa Espiritu. Ang sabi rito, sinasabi ko nga magsilakad kayo ayon sa Espiritu, hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Mag-ingat na tayo dyan. No? Hindi na ninyo gagawin ang mga pita ng laman kasi ikaw ay sakop na ng kautusan ni Kristo. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. Kakalabanin mo mismo yung Kristong nasa loob mo, nasa puso natin, kung ang ating paglakad ay nandun pa rin sa laman. Tandaan natin yan, mga kapatid, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito'y nagkakalaban, upang wag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Sabing ganoon, linaw, upang wag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin, kasi ang ibig ng tao ukol sa laman. Kaya nga, para wag nyong gawin yung ibig ninyo. Sabing gano'n ni Apostol Pablo sa kanyang pag-isaysay, yung mga bagay na ukol sa laman. Sabing gano'n, upang wag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin, mamuhay kayo na ukol sa Espiritu. Basa, saan yun? Dito rin yun 25, 5:25, kung kayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Yun yung katibayan ng kautusan ni Kristo, na ikaw ay na kay Kristo, na ikaw ay nagpapasakop sa ating Panginoong Kristo, mabubuhay ka at naglalakad ka ng ayon sa Espiritu. Kung ayon sa Espiritu, papatayin mo yung mga gawa ng laman. Dahil hindi siya pwedeng magsama sa ating pagkatao. Nandyan ang Kristo, nandyan yung laman. Hindi pwede. Maglalaban yun. Kung mas malakas yung laman, di patay pa si Kristo doon. Di ba? Kawawa, di ba yung pa yung nadali? Anong dapat mong gawin? Papatayin mo ngayon laman dahil mas makapangyarihan si Kristo na nasa loob ng ating buhay. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Yan po yung ating pinag-aaralan. No? Kaya nga rito, di ba yung pinalayas yung ito sabi niyo sa sinagoge, bakit ganun? Sabi niyo ganun. Ito ang tagal-tagal ng pinahirapan ni Satanas Di ba? Sabing gano'n? Yung pahirapan siya ni Satanas, di ba? Sabi rito sa ating pag-aaral, tagal na, tinalian to. Sa loob ng 18 taon. Pero mo, natalian ni Satanas, 18 taon. At isa yan sa makikita natin ginawa ng ating Panginoong sa Kristo. Kasi sabi sa 12:29 ng Mateo, kinakailangan pumasok yung mas malakas. Di ba? Sabi gano'n, sa 12:21 ng Mateo, wala tayong oras Hagipin sana natin yan Sa 12:29, o paano bagang makapapasok ang sinuman sa bahay ng malakas
at samsamin ang kanyang mga pag-aari, kung hindi mo nagapusin na malakas, at kung magkagayon, masasamsam niya ang kanyang bahay. Di ba kasi nang papagaling siya ng mga demonyo, papalaya siya. Sabi sa kanya, ikaw may Beelzebub, ikaw may Satanas. Sabi niya gano'n, kung maglalaban yung Satanas, mawawasak siya. Kaya ang sabi niya rito, papaano baga makapapasok ang sinuman sa bahay na malakas at samsamin ang kanyang mga pag-aari? Paano mo tatalunin yung bahay na malakas? Paano mo siya didigmain kung mas mahina ka? Di ba sabi ng Panginoon? Ngayon, kailangan mas malakas. Si Kristo mas malakas kay Satanas. Di ba? Mas malakas siya kay Satanas. Sabi niya rito, kaya sabi rin, at kung magkagayon, masasamsam niya ang kanyang bahay. Hindi ba nasamsam? Kasama nga tayo nasamsam eh. Dahil malakas ang Panginoon eh. Dati nasa bahay tayo nun eh. O hindi ba tama? Nasa bahay tayo dati nun eh. Si Satanas eh. Kaso mas malakas yung dumating, nasamsam tayo. Kaya sabi sa 26:18, idinilat mo. Sabi ng gano'n. Kaya Apostol Pablo, ididilat mo yung mga nasa kapangyarihan ni Satanas. Hindi ba? Kasama tayong dumilat doon. Naalis at nasamsam ng ating Panginoong Kristo. Ayun yung sinasabi niya na tinalian na ito eh. Di ba? Ayun, karamdaman yun. Tayo, karamdaman ding spiritual yun. Karamdaman din na ukol sa laman. Ganun din tayo. May karamdaman sa laman, may karamdaman sa spiritual, pero mas malakas yung nakasamsam sa atin. Huwag na tayong umalis doon. No? Kasi sabi, mahulog sa kamay ng Diyos, kakilakilabot. Huwag ka na aalis doon. Mas lalo tayong mangapit sa ating Panginoon. Magandang umaga sa bawat isa. Purihin ng Diyos. At lagi, tulungan tayo ng Panginoon hanggang sa dumating siya. At yung mga karamdaman, tulungan tayo ng Panginoon. Para sa akin, bahala ang Diyos sa atin. Ano man ang kanyang kalooban, Diyos ang dapat masunod. Dahil ang Kristiyano, maging sa kamatayan man, ay mayroong kapayapaan. Tandaan niya mga kapatid. Purihin ng Diyos.